Noong mga panahong namamayagpag ang ating mga boksingero sa kontinenteng Asya, kinikilala at kinatatakutan pagdating sa ibabaw ng lona ay tila ba naging mapaglaro ang tadhana at naiba ang hihip ng hangin na kung dati-rati kapag hapon ang kalaban ay medyo kampante na ang mga kababayan natin. Ngunit ngayon ay dumating pa sa punto na 4-5 sunod-sunod na laban, wala ni isang Pinoy man lang ang nanalo at ang masama pa ay dumating pa sa punto na nangaubos lahat ang ating mga pandaigdigang kampyon sa larangan ng boxing. Pagbibigay paalala kaya ito na kailangan ng baguhin ng mga boxing organization sa atin ang ilang estratehiya ng pakikipagpataya, pakikipaglaban at ibalik ang mga pampatayang training na gaya ng ginawa noon ng ating pambansang kamao. At kumbaga sa manok ay dapat na ba nating tutukang maigi at huwag tipirin ng mga patuka at bitaminang ini-intake ng ating mga manok na pambato? Pero ganun talaga ang buhay. Ika nga ni Kuya Kim, ang buhay ay may weather lang. Minsan nasa ibaba ka at kung minsan naman ay nasa itaas ka. Hindi sa lahat ng pagkakataon ay puro sarap, pasasa at tagumpay ang ating matatamasa. At kung minsan, kailangan din natin ng mga mapapait na karanasan upang magsilbing pundasyon at aral para sa pagharap sa hinaharap. Kagaya na lamang ng nangyari sa kababayan nating si Marvin "The Marvelous" Sonsona na noong una ay kasagsagan ng kanyang karera. Matatandang naitala pa nga ang kanyang pangalan sa pangalawa sa pinakabatang Pilipinong kauna-unahang kampyon na nagkamit ng world title at napasama rin sa top 10 youngest world champion sa buong mundo. Matapos nitong masungkit ang WBO Super Flyweight title kontra sa veteranong si Jose Carita Lopez. Ngunit sa kabila ng mga sunod-sunod na panalo at mga parangal na kanyang natanggap ay may karanasan din siyang talaga namang nangwara at yumanig hindi lamang sa kanyang karera kundi pati na rin sa kanyang personal na pamumuhay. Nagsimula ito nang matalo siya sa pinakamapait na paraan ng pagkatalo sa Puerto Rican fighter na si Wilfredo Vasquez Jr. via 4th round knockout. Pagkatanggal ng kanyang titulo dahil sa problemang makuha ang timbang bago ang laban upang depensahan ng kanyang WBO Super Flyweight title. Tapos napuspon pa ang laban sa WBC World Cup Series na sana'y gaganapin sa Russia dahil sa ooperahan ng presidente ng WBC. At ang pinakamatindi pa ay nung masunog ang kanilang bahay sa General Santos City na ayon mismo sa website na philboxing.com ay naabo at nalimas lahat ang pinaghirapan ng Pinoy boxer, pati na rin ang lahat ng ipon nito. Sa pagkakataong ito, tila dinagukan ng tandahana ang Pinoy fighter at namulat ang ulirat nito upang muling bumangon na lalo pang pag-ihihin, paringasin ang kanyang sarili sa pagpupursige upang mabaliktad ang mapait na kapalaran. Ika-22 ng Pebrero taong 2014, nabigyan ng pagkakataong makabangon ang tinaguriang Marvelous ng Pilipinas kontra sa veteranong Hapon na si Akifumi alias Ekup Shimoda. Nabigyan ulit ito ng pagkakataon para sa isang title shot. Paglalabanan nila ang bakanting WBO International Featherweight title. Ang laban na ito ay gaganapin sa Cotai Arena, Venetian Resort sa Macau. Parehas dating world champion ang dalawang boksidor na ito mga kaibigan. Si Sonsona dating Super Flyweight champion, samantalang si Akifuki ay dating Super Bantamweight champion naman. Hindi biro ang Hapon na makakaharap ng Pinoy fighter na ito mga kaibigan dahil sa malawak na karanasan nito pagdating sa pakikipagpompyangan sa ibabaw ng lona. At kung ating sisilipin ng mga kartada ng bawat boksingero, hamak na lamang ang Hapon pagdating sa experience. Si Akifuki ay may 28 panalo, 12 ay tinapos sa pamamagitan ng knockout at mayroong 3 talo lamang. Samantalang ang Pinoy fighter na ganador ay may 17 panalo, 14 naman ay tinapos sa pamamagitan ng knockout, 1 tabla at 1 talo lamang. Galing sa 6 na sunod-sunod na impresibong panalo ang Hapon bago maikasa ang kanilang laban. At isa pa mga kaibigan, noong mga panahong ito, si Akifumi Shimoda lang naman ang top 2 sa ranking ng WBO sa pinakamagaling na boksingero sa featherweight division sa buong universe. At ang malupit pa nito, balwarte talaga ng Hapon ang timbang na 125 pounds o featherweight division na ang ibig sabihin ay ito na ang kanyang comfort weight sa pakikipaglaban. Kontra naman sa ating kababayan na halos kakalapag lang sa dibisyon na ito na magiging isang malaking factor din sa kanilang laban.
Pati nga sa mga prediksyon ng mga sports analysts, medyo tagilid daw talaga ang Pinoy fighter pagdating sa laban dahil mamaw daw mga bayo ang Hapon na tirador ng bahaw na sushi. Hangad ng dalawang fighter na makapagpakita ng impresibong panalo, lalo na't manonood ang isa sa pinakatanyag na promoter sa larangan ng boxing na si Lolo Bob Marley aka Arung. Hangad ng dalawa na makapagpabibo at madala ang pangalan ng kanilang bawat bansa nang sa gayon ay maging ang laban na ito sa kung sino ang mas mananalo upang magkaroon ng mas malalaki pang laban at lalo pang makilala sa larangan ng boxing. Sa kanilang weigh-in naman, makikita mga palong-palong modelo na talaga namang agaw pansin sa mga audience. Mapapansin din ang pangangatawan ng Pinoy fighter na animo 1% lamang ni Taguro dahil wala itong masyadong muscle sa katawan. Kumpara sa Hapon na talaga namang bukol-bukol, mahiya mo ba to at talaga namang parang kalabaw na may abs pati sa noo. Sa mismong laban naman, grabe, punong-puno ang Araneta Coliseum, mahiya mo magko-concert si Bob Marley ng libre. Round 1, nagkakapaan pa ang dalawang boksidor na animoy sinisilat pa ng banayad at dahan-dahan ang bawat galaw ng bawat isa. Makikita ring agresibo ang Hapon at nakakapagpatama ito ng mas malilinis na patama. Flag of the right leg across the top of his front part of his front, and his promoted ticket on the back. And a good one. I think Colonel Bob showed him with Nicky Reyes. I'm glad that you could be with us. The top rank. Careful, head! Careful! Pagdating ng 1 minuto, nadulas ang ating kababayan na out of balance ito dahil naitulak siya ng Hapon at nadulas sa balat ng sushi. He says no, he pushed him down. Ref right on top of that. No pushing, okay? No pushing, okay? Box! Roll Johnny Gonzalez from Mexico, and one of the real good ones is Radovich from Russia, and you got Vedika, a young friend Billy Dibbs also, and Nonito Danare, or as they pronounce him, Nonito Danare in the Philippines. Pagkatunog naman ng kampana ay tinignan naman ng masama ng Hapon ang Pinoy sa mata na mahiya musiga sa kanto na tamang road trip, brum brum, scare zoom zoom ng edits ng kinabayong kalabaw. Round 2, lamang pa rin ng Hapon, magaganda at malilinis ang kombinasyon nito. Alright, we go to round 2. And that landed more of those heavier blows. And he's picking up the pace. Look at this. Step back. Got him in a headlock. Sansona stopped 2 southpaws and 2 good ones. Former world champions. Step back. Ready. Trunks. A lot of movement. No he catches the breath, says, hey, hold it. Don't turn around. Our brother Sansona, don't turn around. Sansona, of course, the guy from General Manny Pacquiao in the Philippines. Sansona landed a few of those in the rounds. And by the way, that's a good reason. Round 3, nakakapagpatama na ng magandang Pinoy fighter at halatang nababasa na nito ang galawan ng singkit na Hapon. Sa round din na ito ay tuluyan ng tatapusin ng tinaguriang Marvelous ng Pinoy ang laban.
Mula sa bayan ng San Pablo, Zamboanga del Sur, kasabay ng pag-atungal ng asong ipinagpalit kuno sa asong mas better, ay siya namang pagsilang ng isang mandirigmang Pinoy na mananabas na tiniguri ang higanting bato. Ngunit ang ipagtataka nyo dito mga kaibigan, bunsod kasi ng kanyang ibinigay na palayaw ay kung pagmamasdan at tititigan nyo kasing maigi, ang pangangatawan ng ating kababayan na ito ay tila kulang na kulang ito sa probiotics, testosterone, keratin at vitamin 69 dahil sa usli-usling ribs at buto-buto nito sa baga na pwede mo ng pagsuksukan ng panggatong at gawing pangkaroling na ukulele. Pero huwag kayong papakasiguro at papalin lang sa katawang lupa at pisikal na kanyuan ng ating bidang halimaw na ito mga kaibigan. Dahil sa likod ng patpating pangangatawan nito at usli-usling mga tadyang ay kalakip nito ang bigat ng kanyang mga kamao na kapag tumama sa iyo ay para ka na rin hinampas at nilapa ng higanting tiyanak maligno hunyango kapre tiktek white lady at mangkukulam. Ngunit kung bago at kakapadpad mo lang sa channel na ito mga kaibigan, ay baka naman pwedeng makahiling sa iyo ng isang like, comment, at higit sa lahat ay subscribe. Pakisampigan mo na rin ang kampana dyan sa tabi para buhay na mano ka palagi sa mga bago kong upload. Madalas tayong bulihin ng mga tarantadong tampalasang bulbulitong mga dayuhan. Ngunit wala silang kaalam-alam na pinaglihi ang mga Pinoy sa bulkan na 100,000 bilyong trilyong taon ng walang sabog na kapag napuno ay bigla-bigla na lang sasabog ng dire-diretso at hindi mo na mapipigilan. Kaya naman ang kantiin at hamakin ng isang nananahimik na Pinoy ay ang isa sa pinakamalaking pagkakamaling tatatak sa dibdib at bayag mo. Kagaya na lamang ng isang barumbadong tampalasang kamoting boksingerong bagong ang paboritong ulam na bagong hango lang sa bansang Dominican Republic na walang iba kundi si Wilton Hilario na tirador ng Chupa Chups. Hindi naging maganda ang singaw ng puro singaw at kulaning bunganga ng maangas at bidabidang boksingero na ito mga kaibigan. Dahil di umano ay kakalad ka rin daw nito ng pahalang ang katawang lupa ng ating pambato matapos daw niya itong patulugin sa kanilang magiging laban at ihihiga ng diretso sa kanyang bagahe at isusuksok sa maleta pauwi ng ating bansa nang sa gayon ay mabawasan daw ang sakit at hirap ng kanyang mga kasama. Like super saya naman sa galit ang ating bidang kababayan mga kaibigan. Nang kanya itong marinig na sa sobrang galit ay naibato na lang sa pader nang wala sa oras ang bagong biling di kuryenteng kalandi uling na mahiya mo kuya mong galing sa trabaho na nagprito ng tulingan at pagkalutoy inisnatch ng tagatondong pusa. Hindi daw siya papayag na bastos-bastusin lang ng isang siraulong boksingero ang isang dugong mandirigmang Pilipinong singtapang ni Andres Bonifacio mga kaibigan. Dahil undercard lang naman daw ng laban ng Timoteo Bradley at Pacquiao ang kanilang magiging laban. At bukod pa rito ay kasabay daw niya ang ating pambansang kamao sa kanyang mga pag-ensayo. Kaya hindi daw basta-bastang training ang kanyang pinagdaanan. Kaya naman ipapakita daw nito kung gaano kabrutal ang isang Pinoy na impacto ay boksingero kapag minamaliit. Sa kanilang way-in naman mga kaibigan, halatang nagiinit na ang ating bidang pambato. Parang gusto lang saksakin ng Chupa Chups ang pisngi ng maangas sa Dominican fighter at hambalusin ng Gulpi de Colane. Buti na lamang ay pinaglayo na agad sila at binigyan ng tagi-isang lollipop. Sa mismong laban, unang round pa lang, gulat na gulat agad ang Dominican fighter dahil hindi niya akalaing ang patpating Pinoy ay may malatorong bad trip na 1 taon nang walang sunggab ang lakas ng mga kamao nito. That's where Sanchez had great success. Now, Sanchez now has Hilario against the rope.
At buong laban niya po mga kaibigan ay dinumina lamang ng mandirigmang Pinoy ang maangas na Dominican fighter at nakuha nito ang panalo via unanimous decision. All three in favor of the winner by way of unanimous decision from General Santos City, the Philippines, Ernie The Rock Sanchez. At lahat nga po ng kayabangan nito na pinagsasabi bago ang kanilang laban mga kaibigan ay kanyang minukbang ng buong buo kasama butot balat at takip. Makalipas nga lang po ang 6 na buwan mga kaibigan, nadagdagan na naman ang listahan ng mga tampalasang pinuksa ng ating nag-iisang tiniguriang higanting Batong Halimaw. Kasabay ng banayad at dahan-dahan na pagpapatagas ng sustansya mula sa bakang bad trip na 2 araw nang walang kain ng damo, ika-8 ng Disyembre taong 2012, muling ipinatawag ang ating bidang halimaw sa Amerika upang itapat sa Amerikanong barumbadong halimaw. Sa pagkakataong ito mga kaibigan, masusubok ang patpating tinaguriang higanting bato dahil sa tindi ng kanyang kanong mga kalaban. Kung atin kasing susuriin at titingnan ng katawang lupa ng halimaw na ito mga kaibigan, ay malakalabaw na may crossbreed ng hippopotamus ang datingan nito dahil sa bukol-bukol at talaga namang parang braso ng gorilla ang mga galamay nito. Kaya talaga namang medyo dihado ang ating bidang halimaw sa labanang ito. Tulad din ng naunang tampalasang niligpit ng ating bidang kababayan mga kaibigan, hindi rin naging maganda ang mga entrada nito sa ating kababayan dahil di umano ay buwisita lang daw ito sa kanyang balwarte at teritoryo daw niya ang kanilang paglalabanan. Matuto daw itong makisama sa mga Amerikano at huwag kumain ng mga tutong at balinghoy. Huwag din daw itong mag-alala sa kanilang magiging laban dahil hindi na daw niya ito papahirapan at tatapusin niya daw agad ang ating bida sa pinakawalang hiyang pamamaraan. Tinalakan naman ito ng ating bidang mandirigma mga kaibigan at sinabing hindi totoong ang kanyang kinakain kundi fried kamote. Kaya kahit payat na payat daw ang kanyang pangangatawan ay purong-purong kapangyarihan ang nananalaytay sa dugo at pangangatawan nito. Kaya ihanda daw nito ang kanyang sarili dahil sinisigurado daw niyang dadanak ng dugo at tae ay pawis sa kanilang magiging laban. Sa kanilang weigh-in naman, batong-bato ang kalaban ng ating kababayan mga kaibigan at malamunggong hinog din ang postura ng ulo nito. Kulang na lang ng 2 tornilyong may wasero, Einstein na datingan. Samantalang ang ating bidang halimaw naman ay nangunguna pa ang baga kaysa sa edits. Mahiya mo model ng Porsche at Marlboro Unang round, parehas ka na nete ang 2 fighter. Umuusok ang mga palitan halatang madidiin ang suntok ng Pinoy. Mahiya mo na nga hampas ng 1 bote ng 1.5 na mantika ang labo Talaga namang naglalagutukan. It's in the arena at that time. It's Sanchez with the red and blue, Coy Evans with the red and white. The guy little kid from the Philippines, doesn't he? He trains in the corner with him. Both guys getting jabs in by Evans that time with the right hand. On Friday, last night we had the fights at Texas State. It's streaming. It's not too late to get to be an action-packed fighter. They shot that time with the kid from the Philippines. He went with the right-hand lead and immediately pounded by Coy Evans. Good job by Evans. Now hard punches to the body by Ernie Sanchez. Right. Round 2. Nakatama ng solidong kanan ng Amerikano. Subalit, nagulat ito dahil wala itong epekto sa makunat ng nguya-nguyaan ng ating kababayan nang hindi niya alam ay bagong welding ng kamote ang pisngi nito. See, he drops it when he goes with his right hand. There's the right hand again. Talk about effective aggressiveness and hard punching. Evans is having a good round here with almost 2 minutes. Right over Texas Station. He didn't take a point away from the fighter. Good round. Round 3, kahindik-hindik na mga suntok ang pinakakawalan ng ating bidang halimaw. Mahiya mo minamaso ng construction worker na 3 araw nang walang gin bulag kaya bagsak ang Amerikano. Out of the jaw of Ernie Sanchez. Sanchez loads up his shot, but he exposed himself, comes to the left hook, and now he's going to work with his right hand. Well, this is a nice fight all of a sudden. Sanchez trying to get pummeled with the right hand, so he's throwing a lot of shots.
The best defense against a guy that's doing that to you is doing just exactly what he's doing. This is an 8-round fight, though, and he's letting a lot go here in round number 3. And down goes Coy Evans. How about that? It's up to 4 and 5. He should be able to get up. His eyes are clear. It's at 7 and he up, but that's a big surprise of the way Evans fought in the last round that he's been knocked down. Sanchez will try to take him out right now because he let an awful lot of everything go in this 3rd round. Into the body, back upstairs with the left hook. Evans' eyes appear to be clear, but his legs don't seem to be strong right now. The Philippines in the multicolored trunks comes forward, blasts that body again, back upstairs with the left hook. Downstairs again, under the elbow, back up to the ear. Wow, look at that. Loads up the left-hand shot. And all of a sudden, this whole thing turned around. Coy can't land his right hand. Sanchez is really all over him. I mean, he's got enough time to take him out, but I tell you, Coy comes back with a couple of chopping right hands. If he gets back into this round, Sanchez has expended a lot of jabs. 31 seconds to go. Nice uppercut by Coy Evans. Evans to the left of your screen. Oh, nice left hand. That hook by Sanchez again. And another one. Here comes the bell to end the 3rd. Round 4. Nagmamalamang kukulam na ang ating bida dahil nakokontrol na nito ang laban. Ginagawa na nitong manika si Coy Evans na mahiya mo pinagtututusok ng karayom na gawa sa kamote. He drops, he's done enough to win, so we'll see how the judges see it. All right, here we go. This is round number 5. Back in the Philippines, the red with the blue trunks loads up that so far. Back upstairs comes the fellow Jeb. Jeb, not the place you want to be. You want to get angles when you're going to do under this stiff 8-round. Round 6. Matindi pa rin ang stamina ng ating kababayan, mga kaibigan. Mahiya mo si Bugs Bunny naka-robust oh. Walang pagbabago mga atake. Andidin pa rin. There it is, but they'd like him to double. There's the double jab right hand, and that's what he needs to do. Left hook, digging body. Nice left. Nice body uppercuts, and that was a real solid body shot by Coy Evans. It's a right hand lead, but when you miss an uppercut and you're in tight like that, it'll be a good one. Jab in his face from the 28-year-old Coy Evans. Looping right hand, catches him that time in a hard right hand. He pays the price for it. Evans is tough. He takes another right hand. Up to that, nobody's really been shaken in this fight. And there's been some... Final round. Mukhang nauubusan na ng baterya ang kano. Hinahat compress na ng corner niya iyo. Samantala, nagmamalapak yaw na galawan na ang ating bida. Kaya talaga namang sigurado na ang panalo. 4 kantusa na to at red horse na to pagkatapos. Yes! Because earlier it was right again by Sanchez. And then Ernie The Rock Sanchez. so Ernie's